sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Teka, mahina yata, Father Jerry. Take 2. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:13. Nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So do your duty. That's what I told you. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Ba't kasi nauna? Damdaming Bayan. Pero ang sabi po ni Attorney Sal Panelo, abay ang objective daw po mahabigan ng impeachment laban kay Vice President Inday. Apo kabsat ha, kabagis. Second gentleman man sa Carpio ha. Agkararag tayo apo ha. At ang sabi ni Attorney Sal Panelo, ayan obvious. Ang impeachment daw po ay para sirain ang credibility ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio ha. At parang nakita nila sa kanilang bolang kristal, abay guilty ang magiging hatol dito kay Vice President Inday at nang sa ganun ay mahatulan ng perpetual disqualification to hold public office at para hindi na makatakbo sa darating na presidential elections sa 2028. Talaga. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Magandang umaga, Pilipinas. Thank God it's Friday. Abay, yung issue po ng impeachment, mahabigan, matindi ha. At ang pinagtatalunan pa kayo ng mga batikang mga abogado. At yung nakasaksi, ayan, sa mga nakalipas na impeachment trials. Dating Pangulong Erap ni Chief Justice Renato Corona ayan kinukumpara po mahabigan, although na kakaiba ha. Ang pinagtatalunan ngayon pwede bang idaos ang isagawa ang impeachment trial? Ngayon na, ayan, sabi naman, hindi pwede ha. Ang sabi ni Senate President Chis abay, sa June na yan ha. After election na, ha? Sabi ko na nga ba, Justice Japar Di Maampaw, ha? Attorney Edgardo Arevalo, ha? Ayan. Mukhang aabot pa ito sa Supreme Court. Ano ba talaga, kuya, ha? Anyway, abangan po natin yan. Pero ngayong Friday, abay ang Pangulong Bongbong Marcos. Miss Celeste, ready na ba ang presidente? Ha? Ayan.
Dahil ngayong umaga po ay pupunta ang Pangulong Marcos sa Bureau of Customs sa 123rd anniversary ng Bureau of Customs. Aba, congratulations, ha? Apo Commissioner Bienvenido Rubio, ha? Ayan. Ang gohas nyo pala ngayon, ang guest of honor and speaker, siyempre ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan. Kaya lang sabi na ating bubiti, ninenervyos yata ang Apo Commissioner Bian Rubio ngayon, ha? Siyempre, ang presidente ang bisita, ang malungkot kasi rito, mahabigan. Mukhang hindi yata makapagyabang ang Apo Commissioner Rubio ngayon. Bakit kanyo? Hindi po na-reach, hindi po na ko yung target collection, mahabigan, ha? Hindi katulad ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Abay, sobra-sobra, ha? Sa kanilang target collection po, mabigan sa BIR, yung mga nakolektang buwis. Ayan. Siguro, Apo Commissioner Bian Rubio, ha? Abay, kalampagin mo ang yung mga kolektor, ha? Ayan. Baka hindi nagpe-perform ng mabuti katulad nung iba dyan na ang yayabang, ha? Pagkatapos hindi naman makolekta ng maayos yung target collection, hindi makuha, ha? Siguro, Apo Bien, mag-implement ka rin dyan ng strike 1. Ayan. Strike 2, strike 3, ha? Abay, pagka strike 3, strike 4, hindi pa naka-achieve ng kanyang target collection, palitan mo na. Ayan. Ilagay mo na sa kangkungan, ha? Ayan. Diba, Mr. Alexander, ha? Ayan. Alexander the Great ba yan? Dapat ayan, tignan yung performance yung mabato po nyo, Apo Commissioner, ha? O kaya huminga ng tip kay Apo Commissioner Jun Lumagi ng BIR, ha? Bakit sila ay nako yung target collection, ha? Tayo pa namang babayarang utang, ha? At maglolon pa tayo, ha? Ayan, kaya tuloy sumasakit ang ulo ni Finance Secretary Ralph Recto. Damdamin Bayan. Sabi ni Ate B, ano ba itong asawa ko, ha? Ayan, bago matulog, pagkagising, ang iniisip, paano makolekta ng buwis. Damdamin Bayan. Sandali lamang, andyan na ba yung bar top notcher, ha? Ayan, kasi yung mga abogado po natin, mahabigan iba-iba, ha? Iba yung statement ng pati Integrated Bar of the Philippines. Ayan, abogado rin si Senate President Chis Escudero, ha? Ngayon po ay kunin sana natin ang tulog pa ba, ha? Tulog pa ba si Senator Omeng Manlangit Coco Pimentel? Hingan din sana natin ng legal opinion, ang isang bar top na siya na si Minority Leader Senator Coco Pimentel, ha? Kaya lang napuyat yata, Omeng, ha? Asan ang bossing mo, ha? Akala ko ba ngayon ang interview natin sa kanya? Daming Bayan. At iba rin ang pananaw na isa ring abogado, mahabigan, ha? Na si Senator Tol, Francis Tol Tolentino. So, yan po ang mainit na issue ngayon, ha? Siyempre, Attorney Sal, ha? Ano ba ang nakita ng inyong bolang kristal, second gentleman? Berry, ha? Kumusta ka na, Apo Mansa Carpio? Kumusta si VP Ating Inday? Alamin nga mo natin ang report mula sa Malacanang. Abay, Pilipinas. Yan naman nakalungkot sa sitwasyon natin, ano, mahabigan, ha? Abay, wala daw sapat na pwersa, ha? Ang ating Armed Forces of the Philippines. Ayan, parang Philippine Air Force, puro air na lang yata tayo. Ay, hindi naman. Ang Pilipinas na po ay walang sapat na pwersa para paalisin ang Chinese monster ship ng na umiikot-ikot dyan sa West Philippine Sea.
at parang nangaasar, pupunta dyan sa Baho de Masinloc, malapit sa Zambales, pupunta pa ng Pangasinan, nakarating na ng La Union. Ay, Diyos ko, baka mamaya umabot pa ito ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Mr. President. Daming bayan. Alamin nga natin detalye mula kay Aris number 14. Kaya pala lumalaki ang eyebags na ng Pangulong Bonget Marcos ha? Nembag nga bigat mo abo presidente ha? Apo Lucas Bersamin. Alamin natin report mula kay Aris 14 mula sa Malacanang. Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang sapat na puwersa ang Pilipinas para paalisin ang monster ship ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, walang aircraft carrier na may destroyer, frigate at submarine ang bansa na maaaring i-deploy para itulak palayo ang monster ship. Sinabi rin ito na pagdating sa palakihan at paramihan ng barko, malayo ang Pilipinas sa China. Sa kabila nito, tiniyak ni Pangulong Marcos na nananatili ang polisiya ng pagtatanggol sa sovereign territory at territorial rights sa ating exclusive economic zone at pagbabantay sa mga mangingisdang Pilipino. Patuloy din anyang ipadadala ang mga akaling may mamata ang foreign vessel sa ating karagatan kahit pa ito ay banggain, bombahin ng tubig, i-laser o harangin. Narito si Pangulong Marcos. We will always be there protecting our territory. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. That's their mission. And if their presence helps to, kasi kung minsan napapaalis nga nila kahit yung malalaking barko, then better. Then then they will have achieved what they are supposed to do while they're patrolling our water. Si Pangulong Bongbong Marcos, Lakay? Kaya naman buti na lamang andyan si Uncle Sam, ano ha? Ayan. Good morning Justice Sam Martires. Ayan, buti andyan si Uncle Sam, ano ha? At least meron tayong panakot man lang na typhoon missiles sa mga EDCA sites na kinakatakot yata ng China. Alisin daw, pabalikin daw sa Amerika yung mga made in USA na missiles. Kaya lang siyempre, yan lang ang panabla natin kasi wala tayong forces na matindi, Apo Gerald Omet Browner, ha? Ayan, ano na lang, tiis-tiis na lang muna. Medyo napabayaan natin, pati yung ating Blue Diamond, ha? Yung mga fighter jets natin, wala na. Yung Air Force natin, mga Blue Diamond fighter jets mislet, ha? Abay, sabi na ating bubit dyan sa Air Force, ala na lang kayo, ano lang, hanggang blue na lang kami, wala nang diamond. Okay, ang Pangulong Marcos pupunta pala sa Bureau of Customs sa Mislet ngayong umaga. Anong oras ba siya pupunta dyan? Mamayang hapon pa. Mamayang hapon pa ba? Oo. Alas 5 yung schedule niya. Ayan, dadalawa siya sa 123rd founding anniversary ng Bureau of Customs. So, may panahon pa pala para manermon si Commissioner Bien Rubio sa mga kolektor na hindi nagpe-perform, ha? Ayan, baka mamaya mainit ang hindi maganda ang gising ng presidente, ma-sermon sir dahil hindi na ko yung target collection ng Bureau of Customs. Baka naman himukin niya lang na galingan pa kasi nung sa anniversary, hindi anniversary lang kayong sa BIR na event. Yes, ay siyempre pinagmalaki niya nga na gaya ng binabanggit mo kanina pas dun sa kanilang target collection at mas mataas pa ngayong taon. Kaya sumasakit ang ulo ni Commissioner Jun Lumagi ngayon. Ayan, ang hirap din pala ng nagpe-perform. Ang mahirap din pala nagpe-perform ng maganda. Ayan, tinaasan ng target collection. Di tataasan na naman. Kaya nyo pala mangolekta ng mataas na buwis, ha? Dagdagan natin ang target collection. Ng BIR. Pero baka sabihin naman ng Bureau of Customs hindi namin kaya, Mr. President, babaan po yung target collection namin. So malalaman natin mamaya kung manenermon ang presidente, ha, sa mga taga Bureau of Customs. Lalo yung report ni Grace Vera Sansano kanina, ha? Abay siguro Mr. President yung mga smuggler diyan sa Bureau of Customs. Ayan, Lakay. Nakanambakan dalaga, abay yung mga farmers natin kung kailan mag-aanihan na ng sibuyas, saka mag-i-import na naman ng sibuyas.
Ano ba yan? Actually, Lakay, Diyos hindi ko lang po. yung mga magsisibuyas, pati yung mga magsasaka ng palay, yan ang pangamba na baka Kaya sa nga. panahon ng anihan, bumaha na naman ang imported na bigas. Mura na naman ang bigas, lugi na naman sila. Yan ang malungkot. Dapat mag-import lang kung kulang ang supply. Eto, mag-aanihan na. Pagkatapos, tonelada pa yung aangkatin na. Ano ba naman yan? Sino ang mga ngumisyon dyan? Inaagapan daw nila na huwag magkaroon ng shortage. Sabi naman ng mga magsasaka, bakit pa? Iniisip nyo kagad yun, agihan nga. Oo. Pagkatapos na anihan, yun yung makikita kung kukulangin o hindi ang supply ng sibuyas. Ay, parang kabawi-bawi man na lang yung ating mga magsasaka. Ay, sinabi mo. Hindi po kailangan ng doctorate sa Harvard ng ganito ha. Common sense lang po ang kailangan dito, Mr. President. Diyos ko po mahabagino. Anyway, sige, Ms. Let. So, ano pa ang latest sa Malacanang? Ayan. Meron na bang, in-extend na ang term ni General Marbil ng PNP, 4 months. Sino naman ilalagay niya sa Commission on COMELEC? May mag-re-retire ngayong linggo. Yan sa mga commissioner. Wala pa, Lakay. Ang anunsyo pa lang kahapon ay yung extension ng termino ni General Marbil bilang PNP chief. Ayan, 4 na buwan. Pati sa Court of Appeals. Happy birthday ngayon si General Marbil. Ngayon yung birthday. Oo nga pala, General, meron ba tayong dyan? Emperador dyan. Ayan. Palitson ba tayo dyan? Ayan. Okay, so abangan natin, Ms. Let, ha? So, hapon pa, yung punta ng Pangulong Marcos sa Bureau of Customs. Ayan. Lakay. At bago yung sa Bureau of Customs, pa siyang bisita si Mohammed Hassan Al-Suwaidi, UAE Minister of Investment. Okay. Maraming salamat, Ms. Let. Good morning, balik sa Lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Daming bayan. Apo Bienvenido Rubio, ayan, para malagay ang ulo ni Presidente mamaya pagpunta sa Bureau of Customs, maghanda ka na ng empanada dyan. Daming bayan. Ayan, eto na nga, sibuyas sa bagsakan sa BFCT, ha? Ayan, alam ko Bayani Fernando ito, ha? Ano yung city? Ayan, BFCT, ayan, sino bang gumagawa ng mga QCit na ito? Pagka ganitong hindi masyadong maintindihan, hindi masyadong familiar, buuin nyo, ha? Ayan, sibuyas sa bagsakan ng BFCT Marikina, biglang taas umano ng presyo. Ayan, mukhang may mga hoarders na naman, Mr. President, Secretary Kiko Laurel, ha? Abay, nasa na yung mga hinahabol yung iniimbestigan ninyong mga hoarders, smugglers dyan ng sibuyas, bawang, bigas, asukal. Alam nangyari, ha? Alamin natin ang situation mula sa Marikina, Edniel Parosa. Edniel, please come in. Lakay, umaangal ang ilan sa mga naabutan natin kaninang mamimili dito sa dapat sana'y bagsakan ng gulay sa terminal na kung tawagin Lakay DFCT Terminal dito sa lungsod ng Marikina. Kung titignan mo kasi itong ilan sa mga binibentang sibuyas, luma na Lakay, kung hindi man, masyadong maliliit yung ilan. Dahil ang mga nakausap nating retailer, biglang mahal daw ang kuha nila sa nagdaang 2 hanggang 3 araw. Mula 1,200 pesos patungong 1,500 isang sako. Kaya yung ilan sa kanila, sa halip na bumili ng bago, ay nag-uubos na lamang ng kanilang mga lumang stock. 2 to 3 days lang yung presyong yan na pinag-uusapan natin, pero sa nagdaang buwan, 50 pesos na umano ang iminahal ng retail price ng sibuyas. Sa ngayon, 100 pesos hanggang 110 ang puti, habang 140 hanggang 160 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas dito sa bagsakan sa Marikina. Dahilan daw ng kanilang pinagkukunang supplier. Pareho ring rason ang Department of Agriculture supply kung bakit inaprubahan itong panibagong importasyon ng nabanggit na produkto. Pakinggan natin ilan sa ating mga nakapanaya. Nakaraan ng Hercules, naging 1.5 na ang wholesaler. 2 days lang, from 1 to 1.5 na. Oo, sir. Sila kailangan mag-import ng kahit ano. Kailangan lahat ng source nila dito kunin. Banggit ma'am na reason bakit ito nataas? Opo, syempre kumakapos na rin sa supply. Ang tinig ng ilang mamimili ng retailer
Dito yan sa Biak City, Marikina, Lakay. Ano yung sasabi? Sili ba yun? 1,000 plus ang presyo? Yung sibuyas, Lakay, sibuyas ba yun? 1.2 to 1.5. From 1.2 naging 1.5 yung wholesale, Lakay, yung isang sako. Kaya ginagawa nung ilang mga retailer, hindi na muna sila bumibili at inuubos yung mga lumang stock. Ngayon, pagdating dito sa bagsakan, yung mga bumibili, nagre-reklamo dahil mga maiitim na. O hindi man, mga maliliit yung kanilang nakakabutak. Ayan, okay, sige. Tutukan mo yan, Edniel. Dapat malaman natin na araw-araw para masubaybayan natin kung gaano kalaki ang pagtaas ng presyo ng sibuyas ngayon. Alapat inutos na nga ng DA panibagong importasyon ng produktong sibuyas. Saktong-sakto ngayong buwan ng pagmamahal. Pagmamahal ng presyo ng mga bilhin. Balik sa'yo, Lakay. Maraming salamat, Edniel Parrosa mula sa Marikina City. Daming Bayan. Abay, kung buhay ang dating mayor, chairman Bayani Fernando, baka mamaya magwawala na sa mga palengke dyan sa Marikina. Bakit nga ba ganun, ha? Mag-i-import ng tunay-tunay ng sibuyas, mag-aanihan na, ha? Kaya na-high blood naman yung sibuyas magnet ng Nueva Ecija. Ayan, Noble General Moya Pagaduan, ha? Abay, kailan ba ang anihan natin ng sibuyas, kuyang? This month ba o next month pa yan? Daming Bayan. Ay, nako talaga, Mr. President, nasa na po yung mga kadiwa centers natin, kadiwa ng Pangulo, ha? Yan sana ang pang-neutralize, Senator Tol, ng mga ganyang mga matataas na presyo ng bilihin. Dapat palaganapin ang mga kadiwa centers kung sa makabili ng mga murang mga paninda. Nasaan? Sandali lamang at tayo po ay magbabalik sa ating palatuntunan at isusunod natin ang ating series, Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ang aplikante sa ating job interview mamaya, ayan, dati siya nag-i-interview, siyang i-interviewin natin ngayon. Pero sa Sabado siya mag-i-interview, ha? Ayan, walang iba po kundi ito regular host din to ng Saturday Fever ni Sec Cesar. Ayan, Senator Francis Tolentino. Daming Bayan. Mahingan din natin ng ito yung batika abogado nito, mahingan din natin ng legal opinion kaugnay sa idaraos na impeachment trial kay Vice President Inday. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, good morning din, ha? Kay FCJ Maidas Marquez. Good morning, Idol Justice Sir. Daming Bayan. Oras ganap ng alas 8:36. Oras, Sister L. Ba't ka ba takbo ng takbo pa? Humahangos pa. It's 8:44. Good morning, Lakay. At good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marahay na aga sa Induga Boss. Ayan, good morning, Sister L. At dito na tayo, diretsahan na tayo. Diretso na. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Sister L, bago natin simulan ang job interview dito sa isang aplikante dito ngayon, ha? Abay, sabi nga ni Senator Miriam, ha? Abay, pagka mag-a-apply ka ng posisyon bilang pulis, ha? Yes, abay, kailangan college graduate. Pero pagka president na daw, senador o kaya congressman, hindi kailangan ng college graduate, basta able to read and write. Etong bisita natin na Sister L, ayan, alamin nga natin, ayan, para makilatis natin ng todo, ano ba ang kanyang background, ano ba ang kanyang tinapos, ayan, ano ba nakalagay sa kanyang resume. Sa kanyang resume, Lakay, sa kanyang curriculum vitae. Siya, Lakay, ay pinanganak sa
Albay, Lakay, kababayan ko pala. Oragon din pala ito. Oragon din sa Albay. At, pero siya, Lakay, ay lumaki sa Tagaytay City dito sa Cavite. At kasalukuyang Senate Majority Leader ng 19th Congress, chairperson po ng Senate Committee on Ethics and the Privileges Committee on Rules, at dating chairman ng Komite ng Justice and Human Rights sa Blue Ribbon Committee po yan. Na-appoint din siya, Lakay, na Presidential Advisor on Political Affairs ng kapanahunan ni former President Rodrigo Duterte. At, Lakay, siya ay former MMDA chairman. Kung naalala mo, di ba? For sure, alam mo to. Imposibleng hindi mo maalala. Siyempre, at saka hindi lang yan. Nung MMDA chairman nito, tagapulot pa ng mga bangkay yung mga nasisinalanta ng Yolanda nung araw. Abay, MMDA ang talagang grabe ang trabaho doon. Talagang sila ang nakatulong ng malaki sa mga biktima ng Yolanda. At Lakay, graduate siya ng law sa Ateneo de Manila University. At meron siyang, Lakay, hindi lang isa Ano? 3 ang kanyang Master of Law degrees mula sa university, sa mga university sa US at sa United Kingdom, Lakay. May master's degree siya sa National Security Administration mula sa National Defense College of the Philippines. Armed Forces of the Philippines Reservist din siya, Lakay. At noong 2016, Lakay, una siyang tumakbo sa pagkasenador. At medyo hindi pinalad pala siya noon, Lakay. Pero ngayon, siya ay incumbent Senator, Lakay. At ang ilan sa mga batas na kilala na naipasa niya ay itong Maritime Zones Law o yung RA number 12064 at itong Subscriber Identity Module o SIM Registration Act at Magna Carta of Filipino Seafarers, Lakay. Tatahimik to aplikante natin. Sister El, grabe pala ang credentials nito. Pag inisa-isa natin, Lakay, baka bukas ako matapos sa pag-i-intro sa kanya. May 3 Master of Laws sa Amerika at UK, tanggap na, wag na interviewin. Angkor na to dito, Lakay. Napaaga yata ang broadcast nito. Bukas pa ang broadcast niya. Senator Francis Tolentino, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga po sa inyong dalawa, Sister El, Lakay, naimbag nga bigat kada kayo amin sa lahat po nakikinig ngayon. At napaaga nga ako, bukas pa yung programa. Oo nga. Anyway, Senator, sir, bilang isa pong abogado, meron palang 3 Master of Law degree sa US at UK. So, bagamat na di pa yata kayo nagiging impeachment judge, pero palagi ko naman nasubaybayan yung mga issue, Mairit yung impeachment ng kay dating Pangulong Erap, kay the late Chief Justice Renato Corona. Ang tanong po, ang pinagtatalo ng mga abogado, Senator Tol, katulad po ninyo, yung bang pwede bang magsagawa ng impeachment trial habang naka-recess ang ating Kongreso, Senado, Senator Tol, sir? Ano ang inyong legal opinion dyan? Alam niyo po, nag-usap kami ni Senate President Jesus Escudero na siya na lang po yung magsasalita dito. Pero tama po kayo na may opinion, may school of thought na pwedeng magkaroon ng impeachment court trial kahit naka-break kami. Pero ang napagkasundoan po ay sa June 2 na kasi marami hong dapat talakayin pa. Unang-una, yung for every impeachment, yung mga binanggit nyo kanina, merong impeachment rules. Ako rin po ang chairman ng Committee on Rules. Nga pala. So, may impeachment rules na laging nababago. At yung impeachment rules po yung po ay nakatugma sa panahon. Kung matatandaan nyo po, simula nung COVID-19 pandemic, ang ating pong kataas-taasang hukuman ay nagpalabas ng iba't ibang mga guidelines, rules, naging part na rin po ng rules of court na yung rules of court po halos bahagi din ng impeachment rules ng Senado na nagtatalaga ng nagbibigay poder para magkaroon ng hybrid online presentation of evidence. So ngayon po sa lahat po ng mga impeachment na dumaan, wala pa ho tayo nung ganong ka-advance na teknolohiya. So ang tanong ngayon dito, hahayaan ba na mag-present ng ebidensya kahit wala physically present at gamitin po yung Zoom, gamitin kung ano yung mga Google, kung ano man, nang wala po doon yung testigo. So ito po yung mga mababago po
sa ating rules kung sakaling gagawa po kami ng bagong rules. So for every impeachment proceedings, meron pong kakaibang rules na ina-apply. Bakit Ito nga, po? depende po yan sa mga pagbabago rin. Gaya nito, yung teknolohiya, yung Supreme Court nga natin ay pinapayagan yung presentation of evidence online. So ngayon, ang presiding po doon ay ang Supreme Court Chief Justice sa impeachment. So hayaan ba ho ito? So kung hayaan po ito, kailangan baguhin din namin yung aming rules. So pagbabago po ng rules, hindi naman po yan magagawa ng isang araw lang po. So uupuan ho yan ng isang committee at mangangailangan ng advice din ng mga ilang mga luminaries na mahistrado at para po mapadali at siguro baka kung kailangan i-publish namin, papublish din namin. Naku, speaking of ayan, mga ganyang situation kasi high-tech na tayo, Senator Tol, kakwentuhan namin isang justice ng Supreme Court kahapon nakatakot din minsan yung mga ganun kasi ang dami ng AI. Opo, tama po yun. Isa pa yun. Oo, gagawa ng pleadings, AI na ang gagawa. Di ba? Ayan. So, yan po ang dapat i-consider din, ha? Lalo na mabigat ito, impeachment sa isang vice president. So ikaw pala ang in charge sa Senator Tol sa paggawa ng rules, procedures kung paano isasagawa ang impeachment trial. Yun po yung balita ko. Mahirap na trabaho. Anyway, so kaya pala medyo hindi makakapag-komento ng kasi si impeachment judge din po tayo. Kaya to preserve objectivity, impartiality, fairness, mahirap po ako mag-comment doon sa merits of the case. Yan, totoo po yan. Hayaan na po natin yung proseso ay si Senate President Escudero na ang magpaliwanag kung kailan magsisimula, ganun katagal tatakbo. Napakarami hong komplikasyon kung yung impeachment court ba ay continuous o magtatapos ng end ng term ng 19th Congress o isasalin ba ho ito sa 28th Congress kasi mag-election po ngayong Mayo. Yung mga ganong legal complexities po hindi ko kayang sagutin. Alright, and then we understand Sentol dahil mahirap maipit sa nabuumpugang bato. Kasi isa pang issue dyan na Senator Sen na dapat i-resolve din ay yung bang mga nakaupong senador ngayon na graduating, ayan, at yung candidate for re-election katulad po ninyo, ayan, sila ba ay yung bang graduating na uupo ngayon sila pa rin ba ang uupo o i-turn over na lamang daw? Parang yung mga nag-retire daw na judge o kaya justices. Kung para ano yung, continuous pa rin. Para ang gagawin na lang, i-turn over na lamang dun sa papalit. Yung mga evidence halimbawa, yung case. Ganyan din ba sa impeachment trial, Senator Sir? Wala pa hong nagkaroon ng continuous trial na sinalin sa susunod na kongreso. Sa natatandaan ko, siguro kayo rin, na-terminate. Parang merong concept po ng functus officius. Pag natapos na yung termino mo, hanggang doon yun. Pero kung itasalin naman, may mga nagsasabi rin na yung appreciation of evidence, yung nature of evidence, yung determination of yung meron kasing pactum probandum na tinatawag. So yung appreciation of evidence, yung huwis na nakakita noon, hindi naman niya pwede, ito yung na-appreciate ko. Hindi naman niya pwede sabihin, all that he can do is transfer the records. Pero yung personal na, yung demeanor ng witness, yung pag-appreciate sa testimonial evidence, hindi maisasalin yun. Ganito yung paningin ko. Kailangan yung huwis mismo mag-appreciate nun. So yun yung mga re-resolbahin na medyo may legal complexities na ayoko nga sagutin ngayon sa inyo pero pinipilit nyo ako. Senator Chis, kung nakikinig ka, pinipilit ako nitong dalawa. Kasi tama lang kayo, hindi siya katulad nung sa mga korte natin na 'di ba kapag napalitan yung abogado, pwedeng yung mga ebidensya ito-turn over lang doon sa susunod na maghahawak ng kaso. Magkaiba siya Lakay at Sen. Pero ito Sen, saka yung yung appreciation doon sa witness. Ayan, siyempre, kanya-kanyang perception yan. Yes, ayan, ito bang testigo ay nagsisinungaling ba? Ayan, sa tingin mo na isang judge o hindi? Mga ganun ba? So anyway, medyo
ano nga to, Lakay? Sa paggawa pala ng rules na Rules. impeachment, Senator Tol, mukhang mabigat na ano, ha? Matagal na medyo mabigat na talakayan ito, usapan. Pero ang tanong, Pipilitin po natin matapos yung maayos na rules. Ayon sa ayan, batas. oo. Teka muna, bago natin simulan yung job interview namin. Akala ko tapos na. Di ba pala tayo nagsisimula? Yun yung pinakamahirap. Hindi pa kasi ang tanong natin ngayon, recess na po ang Senado, Senator Opo. Tol. Kailan nyo re-resolbahin yung rules na lang? Siyempre, bago mag-impose ang impeachment trial, kailangan na klaro May yung basihan, rules ng impeachment trial. Nagbabasa-basa na po ako. Hindi naman tayo nagpapabaya dyan. Nagsisimula na rin tayo halongkat ng mga dating mga records, maging sa ibang jurisdiction sa Estados Unidos, kung ano po yung ginagawa nila. Ayan. Okay. Take it away, So, eto na, Sen. Sister El. Magsisimula na po tayo, ha? Hindi pa Hindi po pa tayo nakasali. nagsisimula. Ang Wala tanong po, po yun ng na, Masang Pilipino, Sen, dito po usually, of course, bago po tayo magsimula, ang kauna-una po namin tanong, kayo po ay muling sasabak at kayo po ay nag-a-apply sa mamamayang Pilipino, sa Masang Pilipino. Re-electionist po kayo ngayon. Ang tanong po ng Masang Pilipino, Senator Tol Tolentino, bakit po ikaw? At bakit po kayo kailangang hindi maibalik Lakay kasi incumbent na siya manatili sa Senado. Ayan. Siguro po kagaya po nung na-discuss natin, marami pong complexities, kasalimuutan ang batas. At hindi lang yung ordinaryong batas, saligang batas, at na very buhay po ang batas evolving, na kailangan po natin ng abogado sa Senado na isang gawaan ng batas. So, kagaya po nitong rules na pinag-uusapan natin ngayon, ay mangangailangan po yan ng proper, hindi lang appreciation, proper crafting of rules that would respect the rights of witnesses, appreciation of evidence, and respect for the Constitution. So, siguro po si Senator Tolentino bilang isang abogado, law professor, ay knowledgeable naman po sa ganyang gawain. Kaya nga sabi ko sa inyo, ganitong kaaga pa lang, binabasa ko na yung rules. At sa akin din pong papatak yung responsibilidad na yon na kaya natin tugunan, gawin ng sang-ayon sa pinag-aralan kong batas sa mahabang dekada na ng tapat siguro sa ating pananagutan sa bayan, at mawalang galang na kahit wala pong assistance ng ibang staff. Ayan, oo. Yan ang kaya naman ng mga lawyers sa Senado at sa Congress, Sister L. Totoo ka dyan, Lakay. Iba yung may alam ka sa batas. Unang-una, ang trabaho nila ay lawmaking. Kaya legislation. gumagawa ng batas. Oo, ayan. So anyway, dumako tayo, fast forward tayo, Sister L. Sige, Itong Lakay. aplikante natin dating chairman ng MMDA, ha? At alam mo naman ngayon, Sister L, na super grabe ang traffic Ay, totoo ngayon. ka dyan, Lakay. Ako nga, minsan gusto ko na lang maglakad. Sinabi mo. Minsan nga, pag na-traffic ka, para medyo kalahating kilometro, lakarin ko na nga. Lakad na lang. Mas mabilis Exercise pa ako. Ayan. Ang tanong natin, Senator Tol, kailan ba natin ng batas? Ano ba ang dapat nating gawin? Ayan, hindi naman sa lalaki ang ulo ninyo. Nung time po ninyo, lumuwag po ang traffic dito sa Metro Manila, sa EDSA. Ayan. Ano ang dapat gawin? Paano solusyonan ang sobrang traffic, Senator Tol, sir? Alam nyo, lahat po ng nailatag ko noon, nagpapasalamat ako sa mga naging MMDA chairman, current MMDA chairman. Pinatutupad naman nila, kaya lang, talagang sa sobrang bigat na po ng problema natin. Una, nag-propose po tayo ng ilabas po sa Metro Manila yung ating mga universidad, yung ating malalaking government offices, ilagay sa Clark. Pangalawa, kung matatandaan nyo, si Senator Tolentino po nung MMDA chairman pa ang nag-propose nitong mga integrated bus terminals. Yung PITX po, ongoing ngayon. Kayo pala ang brains yan. Kayo pala ang nagpasimula yan. Papasalamat din tayo sa Taguig. Magkakaroon ng Taguig
integrated bus terminal. At kung hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, tayo po yung nag-propose noong 2012 nung Sky Bridge na hindi kaagad napatupad, pero ngayon naging Skyway. So pinakikinabangan na ho natin yung Skyway, di ba ho? Mula Alabang hanggang Balintawak. Hindi lang natuloy yung BRT po sa Quezon Avenue at hindi ko maintindihan ngayon kung bakit hindi matapos-tapos yung una ko pong ginawa nung ako po ay MMDA, kasi ako yung NEDA NCR chairman, ay aprubahan po yung MRT 7 hanggang San Jose del Monte. Naaprubahan po yun, pero hanggang ngayon hindi pa masakyan-sakyan, wala na tayong trend doon. So kung yun po ay maipapatupad, maibsan po ang traffic sa Commonwealth papuntang San Jose del Monte, papunta po ng Quezon City. Subalit yung Masinag nabuksan na, ang kailangan natin mas transportation. Salamat, ongoing yung subway, pero meron pong isang executive order na marami magagalit sa akin na nakadagdag din sa problema natin, itong paglulunsad noon ng isang bagong car manufacturing program na talagang nagdagsa yung assembly plants natin, nagbigay ng maraming trabaho, nag-export po tayo ng mga ibang kotse na knockdown galing sa iba't ibang bansa, pero dagsaan naman yung sasakyan dito sa atin sa Kalakhang, Maynila. So yung po yung talagang nagpabigat ng problema. Wala namang bagong kalye. Wala namang bagong kalye nagawa. So mass transportation system ongoing, medyo mabagal. Yung Pasig River Ferry na sinimulan ko, nga pala, nawala na yata. Yung pabugso-bugso. Nandyan, hindi masyadong naririnig. Ngayon, ang pinag-uusapan nila kung aalisin na uli yung bus carousel. Kasi yung original proposal po noon, ang gawing daanan ng bus is C5. Ibigay yung C5 sa buses para parang circumferential yon. So ang daming debate, hindi natuloy, magagalit yung mga subdivision owners naman to sa mga area na yon. Bakit puro bus na? So walang katapusan debate pa yan. Ang kailangan po talaga siguro magpatupad ang MMDA, sumunod na lang lahat. Ginawa ko na po lahat noon, pati yung pag-a-adjust po ng mall hours. Opo, tama. Pinropose na rin natin yung adjustment ng government offices. Mas maaga sila, pati eskwelahan. Lumuwag lang yung traffic natin ng COVID-19 pandemic. Pero sa ngayon po, ang nakikita kong solusyon, ilipat po yung mga malalaking government offices sa Clark. Ayan. Okay. Tama, sinimulan ni Secretary Tugade yan. Kaya lang hindi yata nasundan ng iba. Partial po yung DFA naglagay ng passport office, pero nawala na rin. Ganun ba? Pero ngayon, Sentol, mayroong sinusulong na dapat daw pagbayarin yung mga dadaan sa EDSA busway. At mayroon din naman pong mungkahi ang MMDA na tanggalin na lang daw po yung EDSA busway. Ayun, medyo crucial po yung desisyon na yon. Aalisin mo yung EDSA busway na para sa mga kababayan nating walang kotse, tapos ibibigay sa pribado. Paano naman yung mga walang kotse, hindi naman kasya lahat sa MRT. Minsan tumitirik din. Alam nyo, nung araw pinag-aralan ko pa Lakay, yung MRT on a certain hours ay lagyan ng steel matting at daanan ng sasakyan ng bus. Napag-aralan namin yan. Ang naging problema lang dyan, yung side mirror ay magkakatamaan, pero kasya po. Lalagyan ng malaking steel matting, magagamit, elevated busway po yun. Meron po akong ganong konsepto noon. Pinagtatawanan nga ako may oras pag nakapahinga si Tren. Ayan. Meron pang ang proposal yung isang kilala mong engineer Bernard Peralta sa ilalim daw ng riles ng MRT, lagyan ng vocalator. Vocalator. Yung para sa airport. Para sa airport. Mula monumento hanggang MOA. Sobrang haba nun lang. Ayan nga. Sabi ko, kakayanin ba yan? Ano na lang daw, tawag dito, yung cable car. Mas mahirap yata yung cable car. Anyway. Pero, ato muna, Lakay, bago tayo magpatuloy sa iba pa natin mga katanungan kay Sentol, mayroon tayong man on the street at nasa labas si RH29 Boy Gonzales mula dyan sa lungsod ng Maynila. Sentol, isa po sa ating mga kababayan ang mayroon pong katanungan po sa inyo. RH29 Boy Gonzales, Boy. Sister Lakay, Senator Tol Tolentino, dito tayo sa Quiapo area. Sa Friday po ngayon,
Kaya medyo matraffic itong pinaka-background namin. At may katabi tayo si Manong Joseph galing sa Zimba. At may tanong po kayo kay Senador Tol. Magandang umaga po, Senador Paul Tolentino at kay Deo Ma'am Elaine. Good morning po. Ang tatanong ko po sana, kung ano po bang update doon sa West Philippine Sea at yung ano pong batas pa po ang magagawa para sa aming mga ordinaryong tao. Naku, West Philippine Sea, Senator West Philippine Sea, oo. Ayan, expert kayo dyan. Alam niyo po, Manong Joseph. Manong Joseph. Yung atin pong ginawang batas, yung Maritime Zones Law at saka yung Archipelagic Sea Lanes Act, medyo technical pero napapakinabangan na po ngayon, ginagamit na po natin. Yung halimbawa po, yung 3 barko po ng China na nakita sa Basilan Strait, nakita sila pero nandun sa ibabaw sila ng Archipelagic Sea Lanes. Ang ibig sabihin, sumunod sila, pumasok sila doon sa Sea Lanes nga lang. Ang naging ano lang ng Navy hindi nila in-acknowledge kung ano po yung kanilang saan sila nanggaling at saan sila pupunta pa. Yun namang Maritime Zones Law, kung mapupuna mo Manong Joseph, ay tuwing ni challenge ang ating Coast Guard at Navy sa mga barkong palapit ng Pangasinan o Zambales, ang sinasabi nila, this is Philippine territory. Ang sinasabi po ng ating Coast Guard, you are in violation of the Philippine Maritime Zones Law. Please leave immediately. Ang ibig sabihin po, yun yung ginagamit natin basihan ngayon. Manong Joseph, sa maniwala ka at sa hindi, yung ating dalawang ginawang batas ay tama. At ito po ay magbubunga ng pagbagawa ng bagong mapa ng NAMRIA kung saan talaga yung hangganan natin. Ano pa yung kailangan natin gawin? Palagay ko yung sunod na proposal ko nung 1 taon, bago ko pinropose yung magkaroon ng multilateral exercises in Japan, Australia, Philippines, and US na ginawa ka makalawa, ay yung mag-arkila tayo ng barko. Ang Navy at Coast Guard, mas mura at mas mabilis, hindi abutin ng 5 taon, 6 na buwan, meron ng naarkila. At pangatlo siguro, Manong Joseph, palakasin talaga natin yung hanay ng ating Navy. Ang ginagawa po ni Senator Tolentino ngayong taong ito, natulungan natin palakasin yung PNP Maritime Command, kung saan magkakaroon sila ng mga bagong kagamitan at headquarters sa Sulu, sa Mindoro Oriental at sa Cebu. Ano pa yung dapat gawin? Siguro yung ating hanay ng Navy, madagdagan din ng reserve forces at siguro ipakita natin, Manong Joseph, kahit hindi tayo malapit sa West Philippine Sea, pakita natin yung pakikiisa sa ating mga mangingisda. Hinihikayat po natin yung mga malalaking korporasyon na tulungan din po yung ating mga mangingisda. Kung pwede kayong mag-donate ng mga navigational equipment, doon mga sa nagpapalaot sa Baho de Masinloc, sa Palawan, mas maganda po yun. So, samahan din natin ang dasal, Manong Joseph, yung ating mga mangingisda at yung ating mga masisipag at matatapang nakagawad ng Navy at Coast Guard. Alright. Okay, maraming salamat Wala na Kuya follow-up Joseph. question na Kuya Joseph. Boy. Okay, ito. Last na lang po. Salamat lang po ako sa inyo, Senador Tol. Nung kayo po ay chairman ng MMDA, ay maluwag po yung daloy ng traffic at yung project niyo po sa Baha, napapakinabangan po namin mga ordinaryong tao. Maraming salamat po at alam ko naman po, may awa ang Diyos, mananalo po ulit kayo at tutulungan po namin kayo, lalong-lalo na po ako. Kamag-anak mo yata yan, Supporter mo pala ito, Sentol Salamat. Siguro, sa Quiapo, baka madalas din po ako dyan, lalong-lalo na pag kapistahan ng poon. Ayan. Okay. Thank you po, Kuya Joseph. Maraming salamat, Kuya Joseph. Ayan, Tolentino ba apelyado po ninyo? Maraming salamat, Boy. Ayan. Abay, may ano ka pala, admirer Senator Tol. Ayan. Kaya madalas po tayo sa Quiapo. Ayan. Oo nga naman. In fairness, ayan yung baha. Ayan, medyo naibsan. Oo. At yung traffic, ayan, maganda yung mga solusyon yan. Kaya noong una, may marami kang naapekto, maraming tinamaan, may mga nagalit sa inyo.
Hindi natin yun maiiwasan lakay Pero kapag ganyan. na-sustain ngayon gaya nung PITX, hindi ako maunawaan pa nung simula eh. Bakit daw gagawa ng terminal doon? Marami na galit. Pero ngayon, yun ang ginagamit. Ayan. At malaking tulong to, Sen, lalo na sa ating mga kababayan, mga commuters, lalo na kapag gusto nila Visayas, umuwi. Mindanao, Bicol. Lalo na yung mga papuntang Bicol, lakay, dahil yung Bicol ay daanan din ng mga papuntang Visayas. Pero Sentol, meron pong itong konektadong Pinoy bill. Pag-usapan nga po natin ito kasi ito ay may layunin, lakay, na mas palakasin pa yung internet access natin sa bansa. Pero malaking tulong to, lalo na sa mga estudyante, Sen. Correct. Opo, yan, may pagmamalaki ko yan. 48 hours ago pa lang yan. 72 hours ago nung naaprobahan yan. Senate Bill 2669. Bago. Yes, bagong-bago. Hindi pa ho, magkakaroon ng bicameral ito ngayong break. Pero dapat mapirmahan, priority dapat na mapirmahan ng Pangulo. Naglalayong palakasin yung infrastruktura ng internet natin. Pero ako po, si Senator Tolentino, naisingit ko po dyan na probisyon, yun pong mga eskwelahan ay dapat po mas malakas ang ibigay na connectivity ng mga telcos. Hindi ko nababanggitin yung mga telcos, baka sabihin, ina-advertise ko pa. Mas malakas po doon. Kasi may nangyari po 3 weeks ago na hindi ko malimutan. Ano po yan? Sa Napas, Aklan, merong isang batang babae, 13 years old, sumalangit nawa. Maglo-load lang po yung piso load sa Wi-Fi para mag-pass ng assignment. Opo. Magdamag, hinahanap ng mga magulang, kinabukasan nakitang patay. Piso lang yung ilo-load para makapag-submit ng assignment. So, binanggit ko po yun sa mga hearing sa Senado at yung sunod na probisyon na naipasok ko po doon sa Konektadong Pinoy ay magbigay ng substantial discount ng mga telco sa mga load ng mga estudyante, pribado at publiko. So pag napirmahan po ito ng Pangulo, ay obligado po ang mga telcos na siguro sa implementing rules na magbigay ng substantial discount sa mga bata. Kasi doon sila nagre-research, doon sila nagsasubmit ng assignment. Hindi lang nung panahon ng COVID. Hanggang ngayon po, library mo na yung internet. Totoo po yan. Kung wala kang connectivity, Wi-Fi, lugi ka doon sa kaeskwela mo na malakas ang internet. Totoo yan. Di ba? Nabanggit kanina nila kayong AI. Natulong din yung AI sa pag-research nila. So, yung mga thesis, ang gaganda ng thesis. Ay, wag naman gano'n. Pero lakay, hindi na yung lumulusot ngayon. Dahil mayroon kayong mga AI checker. Kapag gawang AI yan, madedetect agad yan. Alam na yun ni Professor. Nagtuturo din po ako sa Cebu. Tsaka sa Dumaguete. So, makikita mo naman bakit ang ganda na ng English nito. So, sobrang lalim, Sen? Yung mga terminolohiya. Pero balikan ko po yun, yung Konektadong Pinoy Act, once enacted into a law, will really be a game changer. So, at least naipasok natin yun para po sa mga kabataan natin na gumagamit ng internet. At halos lahat naman po, basic na po yun eh. Opo. Basic na po yun. Kasama ba sa bill nyo, Senator Tol, yung Konektadong Pinoy, yung maraming probinsya na walang kuryente, December, walang kuryente, walang internet. Ano po dyan, siguro yung pumasok na sila doon sa mga satellite services. Alam nyo, talaga nakakalungkot eh. Yung nung araw, halos lamang tayo sa connectivity. Pero ang Vietnam, 90,000 ang cell sites. Wow. Vietnam, tayo 17,000 lang mahigit. Kaya sa Vietnam, ang bilis ng connection, ng connectivity. Tayo 17,000, lalo na po yung mga isla. Yung mga isla na hindi mo na alam. Mahina po, sabi ko nung isang araw, gawa ng mga state universities. Nung Merkules na mawalang galang na, hindi ko nababanggitin, creating the State University of. Pero nung kinumpute ko, sabi ko, lahat nung kinreate nating State University nasa isang isla, peninsula, na pinakamahina pala yung internet. So wala ding research yun. Malakas ang internet natin sa NCR, sa Calabarzon, at surprisingly lakay sa Cordillera. Malakas ang signal. Pero tama lang po yun kasi ang daming universidad sa Baguio. St. Louis University, University of Baguio, Cordillera UP University, nandun na po lahat. So tama lang yan, pero yung
mga region natin ay hindi na po patas ang laban. Wala nang connectivity. Totoo ka dyan, Sen. Ay, lalo sa amin nga, Sen, may kuryente sa amin, pero wala po sa aming signal. So, kapag ka po umuwi ako, wala po makakakontak sa akin. Akala ko umakit ka sa puno para makakuha ng signal. Pwede kang umakit sa bundok at pwede ka din mag-pisonet. So, yun lang yung doon lakay, internet. Dito lang sa Antipolo, walang signal. Kailan po umakyat doon sa tuktok ng bundok para makakuha ng signal. Para may signal ka. So, yun po yung kailangan natin. Ito, ang lapit-lapit lang, Senator Sir, ha? Ang lapit. Ayan na. So, siguro dapat ayan na. Marami pa kayong dapat gawin na balikan, ituloy sa Senado, Senator Tol. At so, isa pa, Senator Tol, yung scam sa text. Naku, nakatakot yan. Araw-araw yata. May mga natatanggap tayong mga text scam. Ayan na. Paano natin ma-resolve itong isyong yan? Nagkaroon tayo ng SIM registration. Akala natin ito na ang solusyon sa mga text scam, mga kung anong mga kalokohan. Bakit nagtutuloy pa rin itong mga text scam na ito, Senator Sir? Ano ba ang dapat solusyon dyan? Aminin ko po sa inyo, ako na-scam din. May gumamit din ang pangalan ko eh. Para kasi Chubby pala. May gumamit din na nahingi ng ganitong tulong. May nagbigay. May nagbigay ng tulong na 10 oras ng gabi, emergency raw. So, alam niyo po, ang panlaban sa teknolohiya, sa larangan ng cybersecurity, ay teknolohiya din. So, although merong human in the loop, may human involvement, kailangan siguro yung ating cybersecurity aparatus ay mas advanced. Nadidetect naman po yan. So ginawa na po namin, nataasan po yung mga parusa. Siguro kailangan i-review pa rin namin yung batas dito, pero malaking tulong po yung mga telcos, malaking tulong po sila kung paano masasawata ito. Hindi siguro totally mabawasan, pero yung ating mga kababayan din siguro kailangan din ng tulong na maging maingat sila, lalong-lalo na sa larangan ng pagpapadala ng pera sa lapi dahil dito talaga pumapasok yung nagko-combine yung teknolohiya at saka yung criminal intent na wala hong criminal intent yung teknolohiya, yung criminal intent po ay galing sa tao po yun, aided by technology lang po yun. So dapat po siguro i-revise uli namin, i-review namin yung existing laws dito kung paano magiging 5 steps ahead na kami, tayong lahat. Pero napakalaking tulong po ng ating mga kababayan na maging maingat din. At si telcos ay siguro bahagi ng kanilang corporate social responsibility. Malaki naman ang kanilang kinikita, may 12% VAT nga sila. Gusto ko maalis na rin yung 12% VAT ng mga telcos, ay tumulong sila na masawata itong ganito. Nalalaman naman nila yun eh. Mahirap na lang kung may mga tauhan silang kasabwat, pero hindi ko sinasabi yun. Opo, kasi parang yung nga pala, may mga hindi kayo mga dating empleyado nila na nakakaalam ng kanilang operation, hindi kaya ito yung mga na-recruit o kaya na-involve na dito sa mga siguro dapat din balikan nyo na, Senator Sir, kung sa mga factor. kasi sila nakakaalam na operation ng mga telcos, di ba? Tama po kayo. Ayan. Anyway, Senator Tol, speaking of technology, sabi niyo, ingat po tayo. Paano mag-iingat ang ating mga ordinary mamamayan na, Senator Tol? Kayo mismo, Senador, na biktima. Si Manong Chabit, na biktima. At saka si gamit si DILG Secretary Remulla. John Vic Remulla. Mantakin mo, ang Manong Chabit Singh nagbigay ng 150,000 kay, tama ba? 150,000 yung binigay kay Secretary John Vic Remulla. Yung pala peke, pero may litrato, ha? Ayan, may litrato. At saka boses. Paano mo lalabaran yung mga ganyan? Kaya ang hirap po. Ingat po siguro. Minsan sinasamantala yung kabaitan, siguro yung gano'n kay Manong Chabit, lalong-lalo na kung mga kaibigan mo, lalo patungkol sa mga pangangailangan medikal, mag-ingat po tayo. Pero kung totoo naman, ay mahirap naman outright na sabihin na baka scam ka. Ganon. Yung pala, totoo na. So, i-validate po, i-verify kung talagang tama. Okay, Senator Tol, Sir, birang panghuli po, ayan, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Bakit po kailangan manatili
sa Senado ang isang Senatora Francisa Tolentino. Nabanggit ko na po kanina, siguro kilatisin niyo po yung track record ni Senator Tolentino bilang Senate Majority Leader, bilang isang lingkod bayan na nagpaganda ng lungsod ng Tagaytay, bilang isang lingkod bayan na talagang ibinuhos ang oras para po sa Kalakhang Maynila, sa Metro Manila bilang inyong Metro Manila Chairman, bilang isang Reserve Brigadier General na patuloy na tumutulong sa ating sandatahang lakas, bilang isang guro ng batas. Atin pong kilatisin ang mga kandidatong ating pipiliin. At ito pong sa mga pangyayari ngayon, samahan po lahat natin ng dasal ang mga kaganapan sa ating bansa, lalo na yung mga national issues. At naniniwala po ako na hindi po pwedeng hindi natin ito malagpasan. Sa Bisaya po, ang sinasabi ko lagi, dili taangay mawadaan sa paglaom. Hope is always there. Hope is always eternal. Francis Tolentino has always been at the forefront not just of disaster, rescue and preparedness. Francis Tolentino has always been at the forefront of lawmaking. So sa lahat po na nakikinig na kababayan ngayon, sana nakapasa po ako sa inyong job interview. Malamig na po yung kape rito. God bless the Philippines. God bless the Philippines. Ayan. Thank you very much, Senator Francis Tolentino. Agbiag, akyamanak. Agbiag ka, Apo. Ayan, naimbang bigat. Thank you. Just ngina Apo. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Pasko na! Namimiss ko na yung ano mo, Lakay. Ala na. Campaign jingle mo. I-play mo nga yan. Isunod natin mamaya, pero kailangan mamigay muna tayo ng aginaldo. Ay, ganon. Dahil hindi mo mabasa yan, Lakay. Pero bago ang ninong... Nakaganito ka ba? Oo nga Ba't kulay green yan? Palitan nga ng kulay dilaw yan. Ayan, may papasalamatan kasi tayo, Lakay. Binusog niya tayo ngayong umaga. Grabe. Bati natin ang Happy Fiesta ang mga taga-Talisay. Yes, happy Fiesta po sa mga taga-Alaet, Talisay, Batangas. At nagpadala, Lakay, ng napakaraming pagkain. Ang mayora ng Batangas na si Mayor Zenny Mendoza. Gustong-gusto ko talaga yung puto niya, Lakay. Talaga? At mayroon pang tilapia. May tawilis ba? Yun yung wala Ayan, maraming salamat po at Happy Fiesta sa lahat po ng mga taga-Talisay, Batangas. Ano gadi yan? May pabarig gadi yan na emperador At batiin din natin, Lakay, ang Paris. Ang Paris priest nila na si Father Eugene Hechanova. Hechanova ba yan, Lakay? Bakit kasi Hechanov kayong nakalagay doon, tita? Hechanova ng parokya ni San Guillermo. Ayan. Hello po. Good morning. Mas malinaw pala ang mata ko sa iyo Tayo po. May vila kayo Pero eto na, bagong taon, bagong tikoy, bagong ampaw, bagong pera. Tapos na yung Chinese New Year. Ganun ba? Magba-Valentine's Day na. Pala, ano ka ba naman? Asan yung Happy Valentine's natin dyan, ha? Funny Valentine. Si Ninong ng Bayan, Lakay, nasaan niya siya? Barangay North Bay, dyan sa may Boulevard proper sa Navotas City. Naku, dyan dati ang DCRH, inabutan ka, dyan ako nagsimula. Binabaha kami dyan. Ano yung nagbo-broadcast ka, nakababad pa mo? Ay, hanggang tuhod. Yes. Akala ko joke yun. Totoo yun, Sister El. Yung boot namin nung pag bumaha noong araw, hanggang tuhod, ha? Nakababad ang paa namin sa sa studio. Ayan, Okay, basa. Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro, sino ang yung nahuli dyan, Sherwin? Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon? Lakay, pamilyar ka pa ba dito sa lugar na to? Yan, ha? North Bay Boulevard,
Pagka mapunta ako dyan, Sherwin, pagka naamoy ko yung daingan dyan, ayan, alam ko North Bay Boulevard dyan. Oo, buhay pa ba yung daingan dyan? Na kahit bagong liwa, pagdaan mo dyan, may perfume ka na. pagtawid mo, amoy daing ka na. Diyan sa may, ano ba to? Apahap Street yung Lakay. Ganun ba? North Bay Boulevard yun sa may dagat-dagatan? Oo. Okay. At dito dati nakatayo yung diesel station Lakay. Ganyan na ngayon yan? Na to. Ito na yun. Pader na siya ngayon Lakay dahil isang tracking company kayo nakakuha ng lupa. At dahil nga ay pamilyar ka dito, pamilyar din. Kangkungan dati yan Nagtitindag habit bahay dito sa tapat ng dating istasyon ng DZRH. Wow. Yan sa may NBBS proper dito sa Nabotas. At napakaswerte nito dahil paninda nagtitinda siya ng ito yung mga paninda, ito yung mga panindang pambata, mga lobo, bunot ng lobo, abunot. Ito yung usong-usong ngayon Lakay. Yung park bomb. Park bomb. Kapag pinisil mo, Lakay, tas initsa mo, sasabog niya pero parang amoy mabaho. Bebel gum. Hindi ba amoy bebel gum? Bebel gum. Park, Lakay, park. Amoy otot. Okay, sino sa mga kumakain. Yan. Mga paninda, mga palaro ang pambata. Serving siyempre nga. Nahuli natin nakatuning sa DZRH. Pangalan mo? Jennifer Saberon po. Jennifer, nakatuning sa DZRH. Pakita mo yung cellphone mo. Na naka-DZRH ka. Ayun, ha? Ganda-ganda naman. Araw-araw ka ba nakikinig, ate? Ay, nanonood pala. Araw-araw po. Araw-araw. Ganda ng ngiti ni ate, Makalma. Aba. Sa aming bayan. Damda kaming bayan. Aba, bigyan ka agad ng premyo si ate. Kaya pala nung Lakay nung kay tol, tutok na tutok siya Tol. Sumasayaw din. Tol. Parang tol din to si ate. Hi ate. Yung dati ni Jared, nanonood po kami dyan. Talaga? Bata ka pa noon. Opo. Bata pa pala siya noon. Lakay nung bata pa siya, na bumibisita na sila, tumatawid na dito sa studio ng DZRH para manood ng mga drama at mga programa. Yung mga artista mamisang lumalabas yan. Mga artista pa ba? Kaya namin naabutan yung mga kaidadan pa lang, bata pa ako nun pero may mga lumalabas yung artista. Kasi yung mga nagdadrama, mga artista. Mga bumibisitang artista sa drama Lakay. Sila Susan Roses, maganyan. Okay, bigyan mo kagad ng premyo si ate. Si ate Jennifer. Si ate Jennifer. Meron kang 1,000 pesos! Thank you po. Dewa ka Makalma. Thank you po sa inyo sa DZRH. Salamat po. Wala po ano man ate. Vitamins. Siyempre may vitamin E. Ayan. Marami pong salamat sa blessing nyo. Ayan. Dapat may pulutan. Grocery items. Maraming salamat po. Ayan na susunod. Pagpalain po kayo. Ayan na. Thank you po. Ayan na. Wala pa naman ate. Abangan mo yung ate Jennifer. Pagbalik ni Sherwin, house and lot na po ibibigay niyan. Sa susunod. Alam mo, nakita itong nagkakarating si Jennifer. Dahil nga, napagod at kalalakad, kakakarito, nakaipon. Nakaipon nga, pinambili niya, pinapuhunan niya. Wow, nakakatuwa naman. Parang hindi naman siya tatanda ng lakad niya naman, magtitinda. Kinuha ko ng mga ganito, dinagdaga ko na po, nangupahan po ako, nakaipon po ako. Ginagawa ko po itong tindahan at inayagan po ako ng pinsang ko. Ayun, galing naman. Nakakatuwa naman. Sana sa susunod, mas malaki na yan, ate. Ate, ayan na. Sherwin, dahil napakasipag ni ate, bibigyan ko siya ng award. Entrepreneur of the Year Award. Bigyan mo pa na 1,000 sa ate. 1,000 pa. 1,000 pa. Ayan. Para madagdagan pa yung kanyang mga maliit na paninda dyan. Deserve mo yan.
Bela Kay, ano po, pandagdag ko po ito sa puhunan yung binigay niyo sa akin kasi kulang pa po ito, wala pa pong laman nito. Yun, edi. Okay. Okay, Ate Jennifer, Merry Christmas. Merry Christmas Happy po. Valentine's. Kasi ayoko pong mangutang sa paigtis, mahirap pagbayad. Tama, ate. Ayan, good morning, Ate. Merry Christmas po. God bless. Ganun lang kasimple yung ating mga kababayan na tumututok lang sa DZRH at nananalo. Tignan mo naman si Jennifer ngayon kanina nung mapag-usapan namin na parang sabi niya nakakapanghinaan yung pwesto na sana madagdagan pa ng paninda. Itinda. Ayan. Ito ngayon dahil dun sa beneficium binigay mo. Padagdag ko po sa punan. Ayan. Mabibili ko na po yung party poppers na yun. Ayun, party poppers. Wow. Sabihin ko kay NEDA Secretary Arce Balisacan, bigyan ka ng Entrepreneur Award of the Year. Nakakatuwa. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutong sa DZRH. Baka kayo na susunod natin winner sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas. From our summer 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun, thank you, ate. Maraming salamat, Sherwin. At good morning, Ate Jennifer. Sobrang happy niya, Lakay. Nakakatuwa, Lakay. Yes, alam mo, humahanga tayo sa mga ganyang nagsusumikap, Sister El, na maski maliit na puhunan, yung nagsusumikap Sipin para mo yun, Lakay. maayos ang buhay. Galing siya sa pagkakariton at sa tiyaga niya, meron na siyang maliit na tindahan. Kita mo yan? Ganyan dapat, Lakay, yung mga tinutulungan. Yes. Hindi nakapanghinayang. Hindi nakakapanghinayang. Tsaka nakaka-motivate, nakaka-inspire at nakaka-motivate, Lakay. Sinabi mo, ha? Maraming salamat, Ninong Sherwin at Ate Jennifer dyan sa may tapat ng lumang DZRH, North Bay Boulevard, Navotas City. Nako, si Vice President Sara Duterte Carpio, magsasagawa ng Talk to the Nation ngayong araw. Abangan natin ang magiging statement ng Vice Presidente, Lakay. Standby, Arisa number 7, Henry Uri. Standby, Raymond Paas. Ano ang latest dyan sa Senado, Raymond? Medyo iba-iba ang opinion ng ating mga senador at mga magagaling na mga abogado ngayon. Standby, Val Gonzales. Naku, motor rider na pumasok sa EDSA busway. Hinabol. Allah, Diyos ko, nalagasan ng lady enforcer at biker. Oo, Lakay, nakita ko kanina yung video. Mamaya ipapakita natin yan. Napakawalang yan nung nagmumotor na yun, Lakay. Talagang yun yung masasabi mong kamote. Dapat dinadagukan yan. Oo, ako talaga, Lakay, dapat. Daming bayan. Sandali lamang, Henry. Standby, Raymond. Standby, Val Gonzales. At batiin pa natin Sister L. Ayan. Happy birthday muna kay Attorney Victor Roy Macalintal. Aba, ano to ni Attorney Romy Macalintal? OIC Public Attorney's Office, City of San Jose del Monte, Bulacan. Aba, Attorney Victor, laba tayo dyan. At happy birthday din kay Jasmines Bileventura ng San Roque, Gapan City. Mula kay na Gemma, Glenn Umali, Sheila, Willie, Rosalie. At happy birthday din kay Alfredo Estinoso ng Alapan, Uno, Imo sa Cavite. Binabati ni Raymond Paas. At happy birthday din kay Migs Dominguez, President ng Senior G National Education Summit sa PICC. Taga PICC pala ito, ha? Pagbati mo lang kay Roda at Greg. At happy birthday din kay Migs Dominguez na babanggit natin. At happy birthday din kay Master Sergeant Jilix Pagaduan at Kuya Romel Malibiran. At para po sa mga katulad mo, Sister Ed, na may royal blood, ayan. Royal blood? Yes, yung pong mga gustong mag-donate ng dugo, ha? Meron pong blood letting at blood donation drive ngayon ang mga doktor, mga nurses,
Antipolo Doctors Hospital. Abay ngayong Friday ha, nagsimula na pa, ayan. Ngayong araw ba yan, Lakay? Yes, nagsimula na pala kanina umaga alas 8 hanggang alas 2 po ng hapon in collaboration with Rizal Medical Center DOH. Wow, my favorite medical center. Hospital mo. Yeah. At ito ay gagawin sa third floor na Antipolo Doctors Hospital. At ang sabi nila, Sister L, be a lifesaver. Ayan. Sabi naman ni Kuyang Akuktan, dugong alay, dugtong buhay. Ayan. At congratulations kay Chief Judicial Marshal. Ayan, Manny Gaerlan, isang kavalyer at summa cum laude ng Philippine Military Academy. Ang judiciary pala ngayon na Sister L, mga justices mga judges parang meron silang PSG ngayon. Ayan, at ito ang kanilang pinaka PSG nila. Ayan, dahil 'di ba maraming may mga pinapatay ng mga judges din, 'di ba? Ayan, meron ng marshal ang mga justices, mga judges ngayon. At ang chief ay si Cavalier Manny Gaerlan. At ang Deputy Marshal, tignan mo nga naman ang Deputy Marshal, dating NBI Director, Kuyang, Eric Bistor. Congratulations. Batiin ko, Lakay, naman nakikinig sa atin to. Actually, avid listener natin to. Happy birthday daw sa ex-wife tuloy. Ex-girlfriend niya at kasalukuyan daw niyang... Wag ex-wife, ex-girlfriend. Ex-girlfriend nga, Lakay. Sorry naman. At kasalukuyan niya daw one and only si Ka Aida na binabati ni Caso Jimenez ng happy birthday. 60th birthday niya, Lakay. Senior citizen na. At sabi niya kahit daw lang 1K, basta daw, Lakay, meron sanang DZRH t-shirt at payong. Masaya na daw ang birthday niya. Ayan. Ano yan, Kaso, jingin mo na lang kay Jerry Baha. Ayan, samba address niya na basta wag sa tawi-tawi. Wag lang daw tawi-tawi, sabi nila, Kay. Ayan, padalhan niya na ipadala sa saan? Kala ko Lalamove. Lalamove, ayan. At congratulations ko yung Franklin Lim, ang elected president ng Quezon City Travel Club Incorporated. Ayan, ang president ay si Kuyang Franklin Lim ng Toyota Quezon Avenue. Congrats! At congrats sa incoming officers ng Emilio Aguinaldo Masonic Class number 31 sa kanilang public installation mamaya. Incoming Worshipful Master Randy Ronald Lau ng Autobot, Senior Warden Randy Ferraren, Junior Warden Carolino David, at ang guest of honor speaker, Right Worshipful Deputy Grand Master Raul Canon Jr. Daming Bayan. Standby, Henry Uri. Ano ang latest kay VP Sara? Magsasalita na ngayon, ha? Ano ba ito? State of the Nation address ba ito? Standby Raymond, standby Val, standby Giselle, standby Sofia Gans. Oras, Sister L. It's 9:43. Hatawin natin ang mga reports sa Sister L. Ano ang latest kay Vice President Inday? Eto na, Lakay, si Vice President Sara Duterte magsasagawa ng Talk to the Nation ngayong araw. Alamin natin ang buong detalye niyan mula kay RH7, Henry Uri. Henry. Elaine, Deo, ilang minuto na lamang at babasagin na ng pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte ang kanyang pananahimik matapos ng sampahan ng impeachment sa layuning mapatalsik ito sa pwesto. Ngayong umaga, bago alas 11 dito sa kanyang tanggapan sa isang gusali sa Pioneer Building dito sa may Mandaluyong, haharap si VP sa bayan para sa kanyang Talk to the Nation. Batay sa paunang impormasyon na nakalap na natin sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, partikular na i-address niya ay ang pagbalandra sa kanya ng impeachment case na ginawa ng 215 mga mambabatas na ngayon ay nasa Senado na. Wala namang magiging Q&A, hindi na mag-entertain ng Q&A ang pangalawang Pangulo at lalahati na niya sa kanyang Talk to the Nation ang kanyang sasabihin. Nauna rito, hindi naman agad nagbigay ng payag ang pangalawang Pangulo at ayon sa kanya, iaantayin muna niyang lumabas ang lahat ng articles of impeachment at matapos ngang lumabas na ito, ay isasagawa na nito ngayon ang kanyang tinatawag na Talk to the Nation. So, Henry, magbabasa na ng statement na walang Q&A.
Oo, wala. Pero Okay. imbitado naman kami lahat. At lahat ng mga media halos ay handa na. Pero ang pakiusap ay wala nang Q&A sapagkat isang largo na lamang ng statement ang babasahin ng pangalawang Pangulo. Abangan natin yan. Okay, i-live mo yan, Henry, mamaya, ha? Sa Operation Tulong. Oo, mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, ako si Henry Uri para sa DCRH, una sa Pilipinas. Sa Pilipino. Maraming salamat, Henry Uri. Abangan mo yan, Kuyang Robin Go, ha? Ayan, at Noble June Samaniego, Pats Arbas, at Faji Fajardo. Wala dyan lakay sa opisina ng ating ikalawang Pangulo. Punta naman natin ng Senado si Senate President Cheese Escudero. Ayaw daw lakay maging Vice President kung sakali mang tuluyang matanggal sa pwesto si VP Sara. Pwede bang tanggihan yan? Yan ang line of succession Pero alamin natin lakay, anong reason? Bakit ayaw? Kung ayaw niya, abay, Speaker ang magiging Vice President. Si Speaker Martin. Alamin natin. Baka sabihin na for delikadesa, sabihin ni Speaker, ayaw ko, ha? Aba, Chief Justice Alex Jasmundo, ayan, magiging Vice President, ayan. Ayaw maging Vice Presidente nitong aking kababayan lakay. Alamin nga natin ang report mula dyan sa Senado ni RH28 Raymond Adpaas. Okay, Raymond? Elaine at Mayor, kung sakali daw na matuloy at magtagumpay ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio, ay tatanggi itong si Senate President Francis Cheese Escudero na hahalili sa kanya. Ito ay kung ayon kay Escudero sa ngayon ay ayaw niya itong pag-usapan, lalo na at kasama siya sa mga hukom na uupo sa impeachment court. Ngunit sa kanyang paliwanag alinsulod sa batas, kapag magtagumpay ang impeachment proceedings laban sa ikalawang Pangulo, ay maaaring pumili si Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang Vice President mula sa Senado at Kamara de Representantes. Lahat ng mga merong edad na 40 pataas ay kwalipikado, kaya lahat ng 23 na senador ngayon ay maaaring mapili. Kapag nakapili ang Pangulo, ay kailangan itong magkahiwalay na pagbotohan pabor ng 2/3 ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa kanyang panig, sinabi ni Escudero na may dahilan itong personal, kaya ayaw niyang mapiling Vice President. Narito si Senate President Cheese Escudero. Senator below 40. So sir, qualified ka nga? No, hindi ako. But lahat ng senador ay qualified at yung mga mambabatas na 40 and above ay qualified. Yun yung pool ng qualified na mga taong pwedeng i-nominate. Kung i-nominate ka, sir, open ka na maging vice president? Ayokong pag-usapan yan because it's unfair. We will be sitting as an impeachment court. Pero sa totoo lang, mamaya sabihin ko sa iyo kung bakit ko ayaw. Si Senate President Cheese Escudero. Raymond. RH20. Mayor. Pwede man tanggihan yan? Line of succession, nasa batas yan na pagka mawala ang Vice President, tama, yung Presidente, tama, yung Senate President susunod na dapat humalili. Hindi, yun ay yung mga in-ordinary situation na Mayor. Pero sa impeachment daw, nangyari yun, ay mamimili ang Pangulo ng kanyang Vice President sa mga senador at congressman kung sino yung kanyang mapupusuan na maaring pumalit doon sa na-impeach official. Pero yung the line of succession, yun yung tinatanungan namin. Talagang ganun naman talaga dahil constitutionally provided yun. Pero sa impeachment daw, iba, Mayor, na kapag may natanggal, mamimili ang presidente ng kanyang personal na pili among the senators and congressmen na ang qualification at least 40 years old daw, Mayor. Baka ayaw ni Senate President ng Vice President. Gusto niya, Presidente. Natawa kahapon nung aming nakaharap dito sa isang news conference sa kapihan sa Senado ay talagang ngayon marami daw, may siya mga personal daw para sa kanya. So, bakit ayaw naman niyang sabihin publicly. Ayan, maaga pa. Ayan, maraming salamat, Raymond.
Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa Senado, dumawat na kay Val Gonzales. Eto nalaka yung motor rider na pumasok sa EDSA busway. Hinabol ng mga opisyal ng DOTR sa Iklakay na nagasa ng isang lady enforcer at biker. At kumusta na yung lady enforcer at yung biker? RH5 Val Gonzales. Val. Sugatan, Sister El at Mayor, ang lady enforcer ng DOTR sa o Special Action and Intelligence Committee on Traffic na nagbabantay sa EDSA busway. Matapos na banggain takas na motor rider. Sa report ng DOTR SAIC, nangyari ang pagpasok sa EDSA busway ng motor rider na si Tino Deluta alas 6 kaninang umaga sa EDSA northbound sa bahagi ng patungo ng White Plains, Quezon City. Sa kuha ng cellphone video ng SAIC, hinaharang ng mga lalaking enforcer ang rider pero humarurot ito palayo nang mapadako sa lugar ng lady enforcer na si Jennifer Salen na humarang din ay kanya itong tinumbok. Sabi ni Analea Potit Morales ng DOTR SAIC, hindi pa dito natapos ang ginawa ng rider dahil habang hinahabol ay pumasok ito sa bike lane. Dito ay sinagasaan ni Dilutang isang matandang biker na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Sa ngayon ay na-turn over na sa LTO PCG Investigation and Detection Management Service Headquarters sa LTO Main Office ang rider na nakatakdang sampahan ng patong-patong na kaso. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grabe naman yun, Val. Grabe yan, napakapasaway kasi kamote. Sasabi ko eh. Sandali lamang. Flash Report. Flash Report! Nakulakay mula sa isang pananagasa ng nagmumotorsiklo. Ito naman may aksidente, truck ng bombero. Nakasagasa naman ang 4 na sasakyan. Saan yan? RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, nakay 2 yung sugatan matapos sumalpok itong truck ng bombero sa 4 na sasakyan dito sa Barangay San Antonio sa Makati City. Re-responde sana itong truck ng bombero na ito doon sa sunog na sumiklab sa bahagi ng Makati Medical Center. Sister El, katabi natin ngayon, itong ipakwento lang natin sa ating leader ng Public Safety Department ng Barangay San Antonio, Sister Enrique Santa Romana, kung paano nangyari itong salpukan ng 5 sasakyan sa suma total. Sir, si Lakaideyo Makalma po at Elaine Apit. Hello po sir, good morning. Good morning po, kuya. Ano po nangyari? Ba't nakabangga itong fire truck natin? Kasi po, responde po sana sila sa may sunog sa bandang Ayala. Hindi po na-control ng fire truck yung truck niya. Sakto yung Avanza nasa harapan niya, pati yung motorcycle na angkas. Ngayon, nabangga niya sa likod. Di nagkarambola na po, nadamay pa rin po yung isang Honda Click na motor at saka yung isang Mazda na sasakyan dito sa Along Pasong Tamo, Corner Yakal, Barangay San Antonio, Makati. Nasa po yung driver ng bumbero? Nahuli po ba? Bali yung driver po ng fire truck ngayon sir na nakahuli po dito sa amin. Dadalhin po namin sa Traffic Bureau. Yung driver naman po ng angkas sir nasa ospital po ng Makati at saka yung pasahero po nasa ospital ng Makati Med dinala dahil sugatan po yung 2. May sunog ba kuya? Ba't napaka-reckless yata yung driver ng fire truck? Opo, may sunog po kasi silang re-respondihan. Hindi na control dahil medyo traffic dito sa Along Pasong Tamo Okay kuya, maraming salamat. So at least wala naman pong namatay pero may na-ospital, nasaktan. Opo, nasa ospital po. Okay kuya, maraming salamat. Thank kuya. Okay po. Giselle? Lakay, Sister El, si Sir Enrique Santa Romana, yung team leader ng Public Safety Department nitong Barangay San Antonio sa Makati. Doon lakay sa initial na impormasyon mula sa Bureau of Fire Protection, ang sumiklab ng sunog doon sa bahagi ng Makati Medical Center. Oo, lakay, doon sa Ambrosolo Street sa Barangay San Lorenzo kaninang 8:29 a.m. Ang sabi nila doon sa information ng BFP, particular na involved sa sunog yung NICU o yung Newborn Intensive Care Unit sa Ikalima Palapag. Itinaas pala kay Sister El sa unang alarma yung sunog kaninang alas 8:38 ng umaga bago na apula kaninang alas 9:05 ng umaga. Papunta pa lang tayo lakay doon sa area. Sakto naman na mausok nga.
Oo, itong aksidente Lakay, yung isa sanang bumbero nga, truck ng bumbero ay nasangkot pa sa aksidente. 5 sasakyan yung sangkot dyan sa aksidente na yan. 4 yung nasalpok ng fire truck na ito at 2 yung sugatan na pasahero at isang driver ng motorcycle taxi na sa ngayon ay sinugod na sa pinakamalapit na paggamutan. Magbabalik tayo Lakay para sa mga karagdagang detalye. Update sa ugnay naman doon sa may sunog sa bahagi ng Makati Medical Center. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricaport. Your business is our business. Pero bago ang report ni Miss Sofia Gans, abay sabi ni Kuya Attorney Amir Pilaes Momo, ayan, congratulations muna kay Judicial Marshal, very worshipful General Manny Gaerlan, pinsan pala ito ni Justice Sam Gaerlan ng Supreme Court, at Deputy Marshal, former NBI Director, Kuyang Eric Distor, congratulations. At congratulations din sa mga incoming officers ng Nueva Ecija Lanza number 73. Sabi ni Kuyang General Odi Japana, bukas, February 8 ang kanilang public installation, 1:30 sa Cabanatuan City. Congrats incoming worshipful Master Russell Magtoto, Senior Warden Alan Paul Ferraris, Junior Warden Dennis San Juan, installing officer, Judge, si Judge very worshipful Trece Wenceslao, tignan nyo nga naman, Judge pa ang installing officer, at ang guest of honor and speaker, very worshipful Attorney Chito Lahom. Congratulations mga brethren. Your business is our business. Malungkot ito Lakay dahil ang Pilipinas lumaki ang utang sa 16.5 trillion noong 2024. Ang balitang yan mula kay Sofia Gans. Sofia. Tinapos ng Pilipinas ang 2024 na may pagkakautang na 16.05 trillion pesos, mas mataas ng 9.8% sa 14 trillion pesos na utang noong December 2023. Ayon sa Bureau of Treasury, ito'y dahil sa patuloy na budget deficits na kinakailangang pondohan sa pamamagitan ng panghihiram ng pera. Naitala naman ang debt-to-GDP ratio ng bansa sa 60.6%, bahagyang mas mataas sa itinuturing na fiscally responsible para sa developing countries. Resulta ito ng mabagal na paglago ng ekonomiya noong 2024 na umabot lang sa 5.6%, kapos sa target ng Administrasyong Marcos na 6 hanggang 6.5%. Ngunit sinabi naman ng Bureau of Treasury na ang minimal deviation ay nagpapakita ng epektibong pamamahala sa pera sa gitna ng pabago-bagong foreign exchange rate. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58.18 pesos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Sofia Lorena Gans, at happy birthday muna kay Don Engineer Alfred Ilustre mula kay Kuyang Onion Magnate General Moya Pagaduan. Good morning Noble Ruel Nicolas, Dr. Ferdy Pagdilao, Bishop Ephraim Pau Tagana, Kuyang Judge Boyet Mapili, Mr. Michael Ismaygay, at Kuyang Mark Maglasang, at Kuyang Christian Maghirang. Happy weekend mga brethren. TGIF. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Happy. Stay safe everyone. God bless. Happy weekend. Susunod na, Operasyon Tulong Wonder Woman. Miss May Binauhan. Ingat-ingat. Hanggang sa Friday. Bye-bye. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.